Ang kwento ay nagsisimula sa apat na balyenang babae na naglalakad ng matikas patungo sa paaralan. Ang kanilang pinuno na si Ayane ay ang pangunahing karakter sa kwento na ito. Ang kanilang grupo ay kilala bilang F4 sa paaralan at binubuo ni Ayane, Manato, Aki at Aiken. Bagamat astig itong pakinggan, ang ibig sabihin talaga ng F4 ay Fat 4. Ang buong grupo ay hinihikayat si Ayane na mag-propose sa kanyang crush o kung hindi magtatapos ito sa pag-aaral at hindi magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanyang nararamdaman. Ang eksena ay bumalik sa araw kung saan pumasok si Ayane sa paaralan na kumakain ng junk at isang truck na may malaking Buddha ang dumaan sa harap niya. Natakot ito nang natisod ang sasakyan sa isang bato at ang estatwa ay nagsimulang mahulog pabalik at ang kanyang crush ay gumawa ng isang malabayaning pagpasok at iniligtas siya sa paghagis sa kanya sa gilid. Nasugatan ito at halos hindi makabangon. Tinulungan siya ng lalaki na tumayo at nagtanong kung ayos lamang ito at malamang na masakit ang likod nito ngayon. Nahulog ang loob ni Ayane sa unang tingin at ang lalaking ito ay si Haruto, ang isa sa mga sikat na lalaki sa paaralan. Nagpasalamat ito sa magiting nitong entrada habang umalis at hindi maalis ng dalaga ang kanyang mata. At mula sa araw na yun siya ay labis na umibig sa lalaki at ngayon ay nagdala ito ng chocolate cake para kay Haruto upang ipagtapat ang kanyang nararamdaman at sinabi ng kanyang mga kaibigan na dumating na ito at itinulak patungo sa kanya. Si Ayane ay labis kinabahan habang ang lahat sa paligid ay nagsimulang tumingin sa kanya habang binati niya ito at nagpasalamat sa pagiging mabait at pagligtas nito sa kanya, gayunpaman hindi siya ang type nito dahil masyado itong mataba at umalis. Ang lahat sa paligid ay nagsimulang tumawa at ang mga fan ni Haruto ay sinimulan siyang tinulak nang sinundan nila ito. Mabilis na dumating ang mga kaibigan ni Ayane at sinabi sa kanya na tipunin ang sarili nito dahil masyado itong na-traumatize. At nang maglaon sa klase, umiiyak si Ayane dahil tinanggihan ito ng pag-ibig ng kanyang buhay at ang kanyang tiyan ay umuungol dahil nagugutom ito at binigyan siya ng chocolate ng kanyang mga kaibigan. At kasunod nito pinanood ng kanyang mga kaibigan ang paborito nitong superstar at pinakita sa kanya at sa sandali tumigil ito sa pag-iyak, ngunit umiyak ulit ito at tumakbo patungo sa banyo. Ang kanyang kaibigan ay tumakbo sa kanya upang suriin siya at si Ayane ay umiiyak at inamin na labis ang taba niya. Sinamahan siya ng kanyang kaibigan sa isang massage center upang makapag-relax ito. Sinuot nito ang dress at pakiramdam nito na isa siyang patatas at sa oras na papasok ito sa massage room nagsimula itong maglakad pabalik at tinanong siya ng masahista kung ano ang dahilan. Sinabi nito kay Ayane walang silbi ang pagmamasahe dahil titignan pa rin siya ng tao bilang mataba at pangit. Tiniyak sa kanya ng masahista na hindi lamang marerelax ang kanyang katawan pati na rin ang kanyang isipan at tama ang sinabi ng masahista. Nakalimutan nito ang lahat ng sakit at nagpa siya na gagawin nito kung ano ang gusto niya mula sa araw na yon at nagpa siya ito na ituloy ang kanyang pagmamahal sa mga chocolate. At pag-alis mula sa massage center bumili ito ng baka at nagtungo sa Italy at Japan kung saan ang lahat ng uri ng chocolate ay ibinibenta. At doon nagsimula itong magtrabaho sa isang tindahan ng chocolate at sinabi na wala nang importante sa kanya kundi ang chocolate at masaya ito sa tuwing nakikita ito at walang tumutuya sa kanya sa pagkain nito. At kasunod nito makikita siyang nag-eehersisyo kasama ang kanyang lalaking roommate na isang makeup artist. Ginawa ng lalaki ang kanyang makeup at isinama siya sa isang trip sa panahon ng kanyang bakasyon. Gayunpaman ang lalaki ay isang bakla at interesado lamang ito sa mga kalalakihan. At sa oras na kumaway ang isang lalaki sa kanya habang nakasakay sila sa isang boat nagmadali ito sa kanya habang nahulog si Ayane sa tubig at nalunod. At 3 taon nang lumipas nagising si Ayane sa ospital at sinabi ng bakla sa kanya na nasa coma ito sa loob ng 3 taon. Tumingin ito sa salamin at nagulat nang makita na pumayat siya ng husto at hindi makapaniwala sa nakita niya. Sinabihan siya ng doktor na kailangan nilang tanggalin ang isang nasirang organ sa kanya at ngayon ay makakain nito ang lahat ng hindi siya tumataba. At nang maglaon bumalik si Ayane sa Japan kung saan ang kanyang mga kaibigan ay naghihintay sa kanya sa airport at sa oras na makita siya ng mga ito kumaway ito sa kanila at hindi siya nakilala ng mga ito. Nagtataka sila kung sino ito at kung bakit ito kumakaway sa kanila nang bigla nilang nakita ang isang matabang babae at niyakap nila ito at napagtanto na hindi siya si Ayane. At sa oras na napagtanto nila na ang babaeng kumakaway sa kanila ay si Ayane labis silang nagulat at tinignan nila ang kanyang tiyan at nagtanong kung paano ito nangyari. At kasunod nito kumain sila ng magkakasama sa isang cafe kung saan binigay nito ang mga regalo na binili niya at binigay din nito ang kalahati ng kanyang pagkain sa kanila dahil kaunti na lang ito kumain ngayon. Sinabi ni Ayane sa kanila kung paano ito pumayat at medyo nag-aalala dahil wala siyang trabaho sa mga oras na ito.
Sinabi ng kanyang kaibigan sa kanila na huwag mag-alala at dinala ito sa parehong massage center kung saan ito nagtatrabaho kung saan ito dinala si Ayane ilang taon ang lumipas. Ang babae na nagbigay ng masahe kay Ayane noon ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita at nagtanong kung siya ba talaga si Ayane at na-appreciate nito na napakaganda ng itsura niya. Ang kanyang matalik na kaibigan ay hiniling na bigyan si Ayane ng trabaho sa massage center dahil si Ayane ay hindi naman na mataba at kinuha nila ito at labis na natuwa. At sa sumunod na umaga nagtungo ito sa kanyang trabaho at masaya na wala nang tumutuya sa katawan niya. At sa unang araw ng kanyang trabaho nagbigay ito ng masahe sa isang kliyente at labis na relax ang babae. Bagamat bago lamang ito natuto magmasahe mahusay siya sa paraan na ito at tila may mahika sa kanyang mga kamay. Pagkalipas ng ilang araw ang isa pang masahista ay humiling kay Ayane ng pabor at hiniling nito na puntahan niya ang VIP na kliyente dahil ang kamay nito ay may injure at pumayag si Ayane na gawin ito. Si Ayane ay nagulat nang makita ang unang pangalan sa listahan ng VIP na walang iba kundi ang superstar na si Takumi. At sa oras na lumapit si Ayane kay Takumi hindi nito mapigilan na tumitig sa kanya at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagtanong si Takumi sa kanya kung bakit ito nakatitig sa kanya at humiling ito ng tawad sa binata at labis itong kinabahan na humiling ulit ito ng paumanhin. At sa oras na sisimulan nito ang masahe pinakalma nito ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsabi sa kanyang sarili na dahil trabaho ito kailangan niyang kalimutan ang kanyang nararamdaman. Si Ayane ay sobrang galing sa masahe at naakit si Takumi habang nagtanong kung bakit ang galing nito kahit na siya ay bago pa lamang. Sinabi nito sa kanya na ginagawa nito ang kanyang trabaho ng may pagmamahal at yun ang dahilan kung bakit siya naiiba at mas mahusay sa iba. Binahagi din ito ang kanyang karanasan sa buhay at nanahimik ito matapos niyang marinig ang mga ito. At pagkatapos ng masahe inalok niya ito ng isang inumin at sa oras na aalis na ito pinahalagahan ni Takumi ang dalaga at nagpasalamat sa kanyang serbisyo. Samantala nang makauwi si Ayane nagulat ito nang makita ang poster ni Takumi sa harapan niya at ang poster na ito ay dinala ng kanyang kaibigan na bading mula sa Italy na si Andy. At sa katunayan si Andy ay naging malaking fan ni Takumi mula nang makita nito ang kanyang huling performance at dumating sa Japan upang makita siya. Hindi sinabi ni Ayane na siya ay kakauwi lamang matapos nitong makita si Takumi dahil pinagbabawal sa kanyang trabaho ang paglilik ng impormasyon ng mga VIP. At sa sumunod na araw si Takumi ay muling dumating at sa oras na matapos ang masahe umuungol ang tiyan ni Ayane dahil sa gutom. Nagtanong si Takumi sa kanya kung siya ay nagugutom at hiniling din sa kanya na samahan itong kumain. Gayunpaman siya ay kinabahan at humiling ng tawad habang sinabi nito sa kanya na marami itong trabaho. Tumawa si Takumi at niyakap siya mula sa likuran at sinabi sa kanya na magkaedad sila at maaari sila maging mabuting magkaibigan. Sinabi nito na gusto siya ni Takumi at hiniling din sa kanya na lumabas kinabukasan ng gabi at si Takumi ay isang malaking simp at plano niyang punitin si Ayane. Hindi makapaniwala si Ayane na ang kanyang paboritong superstar ay nais siyang dalhin sa isang date. At sa oras na may sasabihin ito may biglang dumating sa silid at umalis ang dalaga. Nagtataka ito kung ito ba ay isang panaginip at nagsimulang sumigaw sa pananabik matapos na umuwi sa kanyang bahay. Nagtataka din ito kung si Takumi ay nagbibiro dahil maraming magandang babae ang nakapaligid sa kanya at nagtataka kung bakit gusto siya maging kaibigan nito. Naisip din ito na ito ang unang date niya sa kanyang buhay at nag-aalala ito dahil wala siyang magandang damit. Nang biglang isang notification ang lumabas sa kanyang telepono at nagpapaalala sa kanya na oras na para sa kanyang paboritong laro. Gayunpaman nagpa siya ito na huwag laruin ang laro dahil ang paghahanap nito ng damit ang mas importante. Ang kanyang kaibigan na si Andy ay dumating sa lugar kung matutulungan siya nito. Binuksan ni Andy ang kanyang damit at inilabas ang maraming dress at alahas na dinala nito mula sa Italy. At sa katunayan dinala niya ang lahat ng ito para kay Ayane bilang regalo at nakalimutan ibigay sa kanya. Labis na natuwa si Ayane nang makita ang lahat ng regalo at tinulungan ni Andy si Ayane na maghanda para sa kanyang date at dahil isa itong makeup artist binago niya ito sa isang magandang babae at hindi ito makapaniwala sa kinalabasan. Nagtanong si Andy sa kanya tungkol sa tao na makakadate nito at sa tingin ni Ayane na hindi magandang ideya kung malalaman ni Andy na si Takumi ang kadate niya at nagsinungaling ito sa kanya. At matapos na umalis sa bahay humiling ito ng tawad kay Andy para sa pagsisinungaling at nang marating nito ang lugar na sinabi ni Takumi hindi niya ito nakita. At sa oras na babalik ito dumating si Takumi at binati siya nito at sinubukan ni Takumi na ayusin ang kanyang damit. Ang puso ni Ayane ay nagsimulang tumakbo ng mabilis at hindi ito makahinga ng ilang sandali at sa kaba nito nagsimula itong maglakad sa maling direksyon.
Pareho silang dumating sa isang mamahaling restaurant at sinubukan ni Ayane na itago ang kanyang mukha sa mga tao upang hindi masangkot si Takumi sa anumang kontrobersya. Hinawakan ni Takumi ang kanyang kamay at nagsimulang maglakad habang sinabi sa kanya na hindi dapat ito mag-alala dahil magkaibigan na sila ngayon. Dumating sila sa lugar kung saan ang kanilang lamesa ay maayos na at si Ayane ay natuwa nang makita ang magandang lugar. Nang biglang narinig nito ang tunog ng notification ng kanyang paboritong laro at nagulat nang malaman niyang si Takumi ang nakatanggap ng notification na ito. At matapos nito tinapos nito ang mahirap na level ng laro kung saan nahihirapan si Takumi at labis na humanga ang binata sa kanya habang pinapanood itong maglaro. At kasunod nito kinuha nito ang kanyang telepono at inilagay ang kanyang numero at sinabi na dadalhin nito si Ayane sa isang club sa susunod dahil nais niya pa itong makilala ng husto. Natuwa si Ayane nang marinig ito at kasunod nito uminom sila at kumain ng magkasama at natuwa sa isa't isa. At nang lumabas sila sa restaurant tinatawag ni Ayane si Takumi na sir at habang nag-uusap si Takumi ay masyadong malapit sa kanya at hiniling na tawagin siya nito sa kanyang pangalan at habang umalis ang puso ni Ayane ay muling tumibok ng mabilis at labis itong nasabik. At nang makauwi ito hindi nito maiwasang isipin si Takumi at sinubukan itong halikan ng kanyang poster ngunit tumigil ito nang dumating si Andy. At sa sumunod na araw natanggap nito ang notification ng laro at nagsimulang ngumiti at gustong makita si Takumi. At sa kabilang banda gusto rin siyang makita ni Takumi habang naglalaro at nang maglaon isang matandang mayaman na lalaki na kliyente ng massage center ay dumating sa lugar at inimbitahan ang lahat para sa kanyang birthday party. Sinabi ni Ayane na wala itong party dress kaya naman hindi ito makakapunta gayunpaman sinabi ng matanda sa kanya na huwag mag-alala dahil magpapadala ito ng damit para sa kanya. At sa araw ng party sa sandaling dumating si Ayane sa lugar nakuha nito ang atensyon ng lahat dahil napakaganda nito. Nataranta ito at aksidenteng nasagi ang isang lalaki at sa kanyang gulat ito ang crush niya sa school na si Haruto ngunit bago pa sila mag-usap dumating ang chairman at pinasalamatan silang dalawa sa pagpunta. Samantala isang sikat na actress na si Suzuki ay dumating din sa lugar at binati ang matanda sa kanyang kaarawan at alam nito at nagtanong ito kung sino si Ayane. Sinabi nito ang tungkol sa trabaho ni Ayane at nagulat habang sinabi kay Ayane na sinabi ni Takumi ang tungkol sa kanya. Si Haruto ay nagulat nang marinig ito ay nagtanong kay Ayane kung kilala ba nito si Takumi. At sinubukan nitong itago ang katotohanan at sinabi na si Takumi ay kliyente ng massage center. At pagkatapos nito ay nagsimula siyang lumayo at nagsimulang uminom. Sinundan siya ni Suzuki at nagawang malaman na siya at si Haruto ay nag-aral sa isang paaralan at sinabi ni Suzuki kay Haruto na si Ayane ang paboritong babae ni Takumi kaya madalas itong bumibisita sa massage center. Mas lalong naging interesado si Haruto kay Ayane dahil nais nitong kunin ang lahat mula kay Takumi at nagseselos ito sa kanya. At kasunod nito si Haruto ay nagtungo kay Ayane at sinabing hindi ito makapaniwala na nakakita ito ng maganda kahit pa galing sila sa parehong paaralan. Dinagdag nito na malamang napansin niya ito noon at hindi lang siya matandaan at pagkatapos ay lumapit ito kay Ayane at hinalikan siya na ikinagulat nito. Pinaliwanag nito na hinalikan siya nito upang hindi nila makalimutan ng isa't isa sa susunod na magkikita sila at umalis. Si Ayane ay nabigla at nagtataka kung bakit ginawa yun ni Haruto sa kanya at sa oras na aalis ito nakita nito si Suzuki at Takumi na nag-uusap ng biglang isang babae na isang manager sa lugar ang dumating at sinabi kay Ayane na si Suzuki at Takumi ay ikakasal sa lalong madaling panahon at desisyon ito ng kanilang pamilya. At si Ayane na sinusubukan intindihin ng impormasyon ay lalong nabigla nang sinubukan siyang kutsain ng manager. Sinabi nito na ang mga mababang klase ng babae na tulad niya ay sinusubukan na akitin ng superstar gayunpaman kahit anong pilit nila hindi sila pinapakasalan nito dahil sa mataas nilang pamantayan. At nang marinig ito si Ayane ay labis na galit dahil wala naman itong masamang intensyon at tuluyang umalis sa lugar. At sa kanyang pagbalik nakasalubong nito ang chairman na hiniling sa kanya na samahan siya sa gate at biglang nitong nakalimutan na ibigay ang regalo niya sa chairman. Kinuha niya ito sa kanyang bag at ibinigay ito sa chairman gayunpaman ang chairman ay may iba pang plano at lumapit sa kanya habang sinabi na gusto siya nito bilang regalo. Nang biglang bumukas ang pinto at nakita sila ng asawa ng chairman. Mabilis na umalis ang chairman na may takot sa kanyang mukha at naisip ng kanyang asawa na kasalanan nito ni Ayane at sinubukan itong akitin ng kanyang asawa na mas ikinalungkot ni Ayane. At sa oras na makauwi si Ayane nagsimula itong umiyak at si Andy na naghihintay sa kanya ay naiintindihan na may problema at sinubukan na aliwin siya at sinabi ni Ayane na ang mayayamang tao ay mga mapagsamantala.
Tiniyak ni Andy sa kanya na ang lahat ay magiging ayos din at sa sumunod na umaga hindi mawala sa isip ni Ayane si Takumi habang kausap nito si Suzuki. Nang biglang dumating si Haruto sa lugar at si Ayane ay nagulat na makita siya at pinaalam nito sa kanya na si Takumi ay hindi makakapunta dahil sa importanteng negosyo kaya naman pinadala siya bilang kapalit. Naniwala ang kawawang Ayane at sinimulan ang kanyang trabaho sa pag-iisip na trabaho niya ito at kailangan niyang gawin. Nang biglang hinawakan ni Haruto ang kanyang kamay at nagtanong kung maaari silang mag-date at sinubukan ulit siyang halikan. At sa oras na hahalikan siya nito ng puwersahan dumating si Takumi at isinigaw ang pangalan ni Haruto. Pareho silang mabilis na lumayo sa isa't isa at natakot si Ayane at pinaalam sa kanya ni Takumi na hindi nito pindala si Haruto. Pinagalitan ni Takumi si Haruto dahil sa pagpupumilit nito kay Ayane at hiniling ni Haruto sa kanya na kumalma dahil sinusubukan lang nitong magsaya at wala nang iba pa. Sinabi ni Takumi kay Ayane na gusto siya nitong kausapin sa gabi at nanatiling tahimik si Ayane kaya hiniling ni Takumi na kausapin siya. At sa wakas pumayag ito na makipagkita sa kanya sa gabi at sa araw na yon nakipagkita si Ayane sa kanyang casual na damit at hindi ito nagsuot ng kahit anong makeup sa pagkakataon na ito. Walang pakialam si Takumi sa kanyang pananamit ngunit napansin na hindi ito masaya sa pagkakataon na ito. Nagtanong ito kung nagagalit siya dahil kakaiba ang pag-uugali nito at nagtanong din ito kung kilala nito si Haruto dahil sinabi nito na pareho silang nag-aaral dati sa iisang paaralan. Tumugon si Ayane na hindi dapat ito mag-alala dahil ayos lamang ito at mas komportable pa ito at sinabi na kilala nito si Haruto ngunit hindi niya ito masyadong matandaan. Hiniling ni Takumi sa kanya ang dahilan at sa oras na sasagot ito dumating si Suzuki at sinabing alam nito ang dahilan. Sinabi ni Suzuki na si Ayane ay tinatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at siya ay isang peke pati na rin ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay pinakita nito ang lumang litrato ni Ayane kung saan siya ay mataba pa. Hindi maintindihan ni Takumi ang nangyayari at kung sino talaga siya at sa katunayan si Ayane ay itinago ang kanyang pagkakakilanlan matapos na magising ito sa coma kaya naman sinasamantala ni Suzuki ang sikreto na ito upang siraan si Ayane. Naisip ni Suzuki na si Ayane ay matatakot at hindi na magsasalita gayunpaman inamin ni Ayane na ang babae sa larawan ay siya at totoo na sinubukan nitong itago ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang buong pangalan ay Ayane Susumi. Pinaliwanag nito kung gaano siya kataba dati at walang may gusto sa kanya at tumugon si Takumi na hindi yun ang iniisip niya ngunit hindi nakinig si Ayane at sinabi kay Suzuki na walang namamagitan sa kanila ni Takumi at bukod pa magkaibigan lamang sila at kumain lamang ng ilang beses. Napansin din nito na kahit anong ayos niya sa sarili niya hindi niya deserve ng isang mayaman at gwapo na superstar tulad ni Takumi. At hiniling nito sa dalawa ang isang masayang kinabukasan ng magkasama ngunit sa oras na umalis ito natomba ito at bumagsak sa sahig. Mabilis na tumakbo si Takumi patungo kay Ayane upang tulungan siya ngunit pinigilan siya ni Suzuki at tumayo ng mag-isa habang umalis. Nais ni Takumi na sundan siya ngunit sinubukan ulit siyang pigilan ni Suzuki sa pamamagitan ng pagsabi na maraming media reporter sa labas at dapat niyang iwasan ito. Gayunpaman walang pakialam si Takumi sa mga bagay na ito at sumunod kay Ayane dahil talagang gusto niya ang dalaga. Hinawakan nito ang kamay ni Ayane at hiniling sa kanya na hayaan itong ipaliwanag ang kanyang sarili gayunpaman ang mga media ay dumating sa lugar at mabilis na umalis si Ayane upang maiwasan ang anumang iskandalo. Umiyak ito ng husto matapos na umuwi at nag-isip kung paano nawala sa kanya si Takumi. At sa sumunod na araw nang magtungo si Ayane sa kanyang trabaho nakilala siya ng fangirl ni Takumi na siya ang kaparehong babae na kasama ni Takumi at sinubukan na saktan siya. Tumakbo si Ayane upang takasan sila at nang makarating ito sa bahay nakita nito ang maraming media reporter sa labas at sinimula na tanungin siya kung talagang nagde-date sila ng superstar na si Takumi. Tumakas si Ayane nang hindi sumasagot sa kanilang mga tanong at nang maglaon ang interview ni Suzuki ay pinalabas sa telebisyon kung saan sinabi nito sa media na si Ayane at Takumi ay hindi nagde-date. At sa katunayan ay kaibigan daw nito si Ayane at naroon din ito sa lugar sa mga oras na yun kaya isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. Nilinaw din ito na siya ang kadate ni Takumi at ikakasal na sila sa lalong madaling panahon. Nagsinungaling ito sa media na si Ayane ay nakikipag-date sa kaibigan ni Takumi na si Haruto at nang marinig ito si Ayane ay nagulat at nainis sa sinasabi ni Suzuki. At doon dumating si Haruto at sinabi na sinasabi ito ni Suzuki upang ayusin ang imahe ni Takumi o kung hindi siya ay aalisin sa bagong pelikula na gagawin nito at bukod pa magagalit ang mga fans nito sa pag-aakalang nagde-date ito ng dalawang babae. Pagkatapos ay inalok niya ito na pumunta at manirahan sa kanyang lugar ng ilang araw upang maiwasan ang media at ipinangako na makakakain ito ng masarap tiniyak din ito sa kanya na titira ito doon ng mag-isa.
Nagkaroon si Ayane ng flashback sa nakaraan nang tinulungan siya nito at inisip na mabuti talaga ang puso ng binata at pumayag na sumama sa kanya at sa paraan na ito magagawa din itong layuan si Takumi. At sa oras na pumasok sila sa lugar sinubukan ni Haruto na pagtulakan ang kanyang sarili sa dalaga at mabilis siyang tinalikuran ni Ayane at nagalit sa ginagawa nito. Ngumiti si Haruto at tumugon na wala itong ideya kung gaano siya kaswerte na maging girlfriend niya. At bukod pa nalaman nito na mayroon siyang crush sa panahon ng nag-aaral pa sila kaya naman dapat siya ang piliin nito kaysa si Takumi. Sinabi nito sa kanya na si Suzuki at Takumi ay matagal nang hiwalay ngunit hindi nila ito pinaalam sa media kaya't sinisikap ni Suzuki ang sitwasyon na ito upang muling mapalapit kay Takumi at makakuha ng pansin. Nagulat si Ayane nang marinig ito at napagtanto na nilalaro ni Suzuki ang lahat ng ito upang ihiwalay siya kay Takumi. Hinarap ni Ayane si Haruto sa pagtulong nito kay Suzuki ngunit si Haruto ay walang pakialam. Sinabi ni Ayane sa kanya na ang dating Haruto na kilala niya ay astig gayunpaman ang kasalukuyang Haruto ay isang simp at sinampal siya sa mukha at mabilis itong tumakbo palayo at iniwan si Haruto nang walang imik at nag-iisip kung siya ba talaga ay isang pervert. At habang tumakbo pabalik si Ayane na tomba ito sa kalsada at nakatanggap ito ng notification sa parehong laro na nilalaro nila ni Takumi at nagsimula itong umiyak habang iniisip ang binata. Napagtanto nito na si Takumi ay nagsisimulang magustuhan siya ngunit ngayon ay natapos na ito. At sa kanyang pag-uwi nakita nito ang isang malaking truck na may malaking rebulto ng Buddha katulad sa nakaraan at huminto ang truck habang nahulog ito at nagsimulang gumulong katulad ng nangyari sa nakaraan. Natakot ito at sinubukan na tumakas ngunit natomba ito at naisip na walang magliligtas sa kanya sa pagkakataon na ito. Gayunpaman nagulat ito nang dumating si Takumi at niligtas siya habang pareho silang nahulog sa gilid ng kalsada. Nagtanong ito kung paano ito napadpad sa lugar at tumugon na sinusubukan siyang hanapin ng binata at kasunod nito niyakap siya ni Takumi at sinabi na masaya itong ligtas. Ngunit mabilis na umiwas si Ayane at hiniling sa kanya na lumayo dahil hindi ito karapat-dapat para sa kanya. At sa katunayan hindi rin ito gusto ang kanyang sarili kaya naman hindi ito umaasa na may magkakagusto sa kanya. At nang marinig ito muli siyang niyakap ni Takumi at pinagtapat ang kanyang nararamdaman at sinabi nito kung gaano niya kagusto ang dalaga at kung gaano ito ka-espesyal para sa kanya at naging sanhi ito upang hindi makapagsalita si Ayane dahil sa kaibuturan ay gusto niya din ito. Ang mga media reporter ay dumating doon at nagpilit sa kanila na tumakbo para makatakas nang biglang dumating ang kaibigan ni Ayane sa lugar upang iligtas siya at para kay Takumi tila mukha silang gustong kidnapin kaysa iligtas. Hinawakan nila ito ng mahigpit dahil sila ay sobrang tagahanga ng binata at isa itong nakakatawang eksena kung paano nakita ni Ayane kung paano nila dinaganan si Takumi. At sa wakas narating nito ang isang lugar kung saan nakakulong ang isang baka at ginalugad nila ang lugar at nag-barbecue party ng maglaon. Si Takumi ay labis na tuwa sa kanila at isa itong kakaibang karanasan para sa kanya at kasunod nito nakita nila ang interview ni Suzuki kung saan humihingi ito ng paumanhin sa lahat ng fans dahil sa pagtatago nito ng hiwalayan nila ni Takumi at inamin ang lahat ng kanyang kasalanan. Ang kanyang mga fans ay nagalit sa kanya sa lahat ng kasinungalingan nito at sa mga puntong ito napagtanto ni Takumi na kailangan itong lumabas para ayusin ang problema o si Suzuki ay mahaharap sa malaking problema. At nang maglaon si Ayane ay nakaupo sa labas at malungkot at nag-iisip kung babalik ba si Takumi o hindi na. Ang kanyang mga kaibigan ay inaliw siya at sinabing kahit payat na siya sila pa rin ang Fat Four. Ang eksena ay lumipat sa photoshoot ni Haruto kung saan ang fangirl ay nagtatago sa malapit at nais na bigyan siya ng chocolate. Itinulak ito ng kanyang mga kaibigan sa kanya ngunit hindi tinanggap ni Haruto ang kanyang regalo at sinabi na hindi nito gusto ng chocolate. Nalungkot ito at sa oras na aalis ito naalala ni Haruto kung paano nito tinanggihan ng regalo ni Ayane sa nakaraan kaya tinawag niya ito at tinanggap ang regalo na nagpasaya sa mga babae. Napagtanto ni Haruto na ang fans ay nakukuha sa magandang pag-uugali at kabaitan kaya kung mananatili itong mabait sa kanila makakakuha ito ng maraming fans. At dito nagsimula ang mabuting ugali ni Haruto matapos na magpaka-playboy sa buong buhay niya. Ang eksena ay lumipat kung saan nakipagkita at nakipag-date si Takumi kay Ayane pagkatapos na ayusin ang lahat ng bagay. Gayunpaman sinabi ni Ayane sa kanya na hindi pa ito handa sa pakikipag-date at nais na mag-explore ng ibang bagay upang malaman nito kung ano ba talaga ang gusto niya sa buhay. At bukod pa maapektuhan din ito ang karera ni Takumi kaya dapat nilang bigyan pa ng oras ang isa't isa. Naging emosyonal si Takumi at lumapit para halikan siya ngunit huminto ito at napangiti at sinabi na sana huwag ito masyadong magtagal at maghihintay ito sa kanya.
Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.